man overtaken in the fall, you which are spiritual, restore. Second one, in the spirit of meekness. Restore in the spirit of meekness. The second Timothy 2:24, and the servant of the Lord was not strive, but be gentle unto all and have peace and patience. Sabi ko, ang alipin ng Panginoon hindi nararapat, sabi ko nga, ganun, lamang dalawang tao na tinawag ng mga tao sa Biblia at yun po ay ang Panginoon Jesus at si Moises. Sabi ko sa Numbers 12, basahin mo isa po, the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Siya po ay mga tao. And ang mga bunga po ng Espiritu, the fruits are developed through contrast. Nag-develop po ang mga bunga ng Espiritu sa ating buhay sa mga ng kapagitanan, magkasalamat po. And through opposing forces. The fruits of the Spirit are really only brought to perfection through their opposite. Halimbawa po ang love. Paano po nag-mature ang love sa ating buhay? Paano po nag-mature ang fruit of love sa ating buhay? Kapag natutunan po natin ibigin ang mga tao ayon sa ating hindi sa ibig-ibig at ang mga tao na pinataling pinagmumuhan. Doon po nag-develop ang fruit of love sa ating buhay. Kapag pinapakain natin sila na yung mga tao na hate us. The spirit of joy ay nag-develop sa ating buhay. Kapag tumadaan tayo bawat sa mga times of sa ating valley of valley of sorrow. Kung saan tayo ay sobrang nakakaroon sa kalungkutan dahil sa mga hirap. At sa sobrang kalungkutan na yun, kapag inaalaw natin, kapag pinapakain natin ang Panginoon, ang kanyang kalagalan ay iwanan sa atin, sa gitna ng ganoong mga panahon na kung saan we are in the valley of Baca, then the spirit of joy, the spirit of joy is developed in our lives. And also, the spirit of peace sa ating buhay. Paano po na-develop ang good of peace sa ating buhay? Kung tayo dumadaan sa mga panahon, anger, which is contrast. Yung po ang mga tao, pinag-ubok yung spirito niya. And so weakness is developed through anger. Lahat ba tayo nagalit? Amen. But we want to develop weakness in our lives. By the grace of God, nais natin mag-develop ang weakness sa ating buhay. Kaya si Moses, patuloy po, no, na dumating sa kanyang buhay, na meron mga opposing forces, at ito po nga po, kaya sinabi sa kanya sa Numbers 12:3 that the man Moses is very meek. Ito po yung panahon na sinalamat siya, kinuha siya ng kanyang leadership, ni Moses, ni Aaron, at ni Miriam. Kung hindi ko na dinipend ang kanyang sarili, because he prayed for the healing of Miriam. He did not defend himself, but he prayed for the healing of Miriam. He was a meek person. And so the testimony of Moses, he was very meek. And so, nag-develop po ang meekness sa ating buhay in anger. Ito mga panahon na tayo po ay ginagamit at ino-oppose at sinasalamat at tayo pinupagbawa ng spirit. But if we will not yield to anger, then weakness will be developed in our lives. Ang Panginoon na sin-force na po ay isang weak na tao at makikita po natin ang kanyang attitude sa Isaiah 53 verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is dumb, so he opened not his mouth. Hindi niya binabasa ang kanyang bibig. Kaya nakighati gaya ng mga siya na binalamhati, hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na
nagdadala sa pataya, nagdadala tugang, nasa harap ng mga grupo sa kanyang TV, ngunit hindi niya pinakakalimiti, ng mga panahon. Nasa po ay nandun sa harap ni Pontius Pilate, para po ni Pilato. Siya po ay inaakusahan at nabibilangan ng mga bagay na hindi tama, hindi ginawa. Ngunit nandun sa Biblia, hindi niya ginapa sa kanyang bibig. He did not open his mouth, he did not declare himself. Ito po ang Panginoong Jesus. At even si Pontius Pilate po, siya po ay nanungha, siya po nanungha. Sa control of spirit na mayroon si Panginoong Jesus, ito po hindi niya pinipare ng kanyang sarili. Pwede niyang hingin ang legions of angels to prepare him, but he did not do it because he was a weak man. Sabi ko natin kanina that ang isang weak na tao, hindi ko siya tatagaw sa kanyang sarili, hindi ko siya gumaganti, at nakikita po natin ito sa buhay ni David. Sa 2 Samuel chapter 16 verse 5, siya po ay pumatakbo kay Absalom, at meron po isang tao si Shimei, at siya po ay nagsalita ng mga verses na kay David. Nagsalita po siya ng mga verses na kay David, at sabi po sa verses, and he threw stones at David. Pinapunta si David. Sa tingin po ninyo, si David po ng mga walang ito, isip kaya na, ako ay hari, bakit ako pinatrato ng Shimei na ganito? Ako isang hari, bakit ako pinatrato ng Shimei? Matumaan na isip ko ngayon. Sabi ko ng kanyang mga mighty men, gusto mo ba pakainin natin si Shimei dahil sa kanyang ginawa sa iyo? Ano mo sabi ko David? Sabi ko David sa verse 10, so let him curse because the Lord has said to him, curse David. Who then shall say, why have you done so? Sabi ko David, so let him curse. Hayaan mo siya. Larawan ng kaawituan. Tinagaw po ni David ang maling trato sa kanya ng Shimei. Bakit po niya tinagaw ang maling trato sa kanya? Bilang hari dapat pagkakit sa mga banal, sinabi niya, let him curse the Lord at all. Hindi po niya tinignan ang kanyang sarili, kundi siya at tumingin sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam po niya na lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Na ang bagay na ito ay galing sa Panginoon. So the last point, ito, no? The rewards of greatness. Rewards of greatness. Ano yung pinakalimpala ng kaamuhan? The meek inherit the earth. Mga namin na mahamo ang lupa. The meek inherit the earth. Ito po ang susunod at yung pala ng mga mahamo. Sabi po sa Psalm 37 verse 11, but the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the wonders of peace. At ito po ay tinawag ni Jesus Christ, the Lord Jesus, sa 1:5:5. Sinabi ko na Panginoon Jesus sa 1:5:5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kapalat ang mga maamong sapagkat ang manakit nila ang lupain. Ang maamo ay magmamana ng lupain, masasandahan sa kasaganahan ng kapalipahan. Tayo po ay mayroong mana na tungal at spiritual. Tayo po ay mayroong natural inheritance, pero tayo spiritual inheritance, but those who are meek shall inherit their inheritance, spiritually and naturally. At kung tayo pagsusunod sa ating mga superiors, sa ating mga nakatatanda, we will inherit our natural inheritance. Amen po ba? At sabi ko sa Bible, the meek shall inherit the earth, at hindi po ang mga malalakas ang mamumuno sa lupang ito. Sa pagdating po ng Panginoon Jesus, during the 1,000-year reign of Christ, it will be the meek who will inherit the earth. Amen? Hallelujah. Ang mga hindi po yung mga malalakas, hindi po yung mga assertive, hindi po yung mga actors in charge. Hindi po sila ang mga mag-inherit sa lupang ito, kundi ang mga mahamo. Number 2, the meek are taught God's ways and guided by Him.
judgment, and the meek will teach his way. Ang maamo ay papatubayan na sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Tuturo ng Diyos ang daan niya sa mga maamo. Ang kanyang mga kaparaan ay tuturo niya sa mga maamo. Sabi sa 703 verse 7, Moses knew God's ways, but the children of Israel only saw their acts. Alam po ni Moses ang mga ng Diyos. Bakit na ginagawa ang mga bagay? At ano ang lagi niya sa mga bagay? Ano ang mga kaparaan ng Diyos? Bakit ito ginagawa? Alam po na ni Moses ang mga kaparaan ng Panginoon. Bakit na ginagawa ang mga bagay sa kanyang buhay? At muna sa ito, ang mga anak ng Israel, they only saw God's acts. Nakita lang nila ang mga gawa ng Diyos. Bakit po si Moses, nakita niya ang mga kaparaan ng Diyos? Hindi lang ang mga gawa ng Diyos. Sapagkat siya po ay maamo. The Bible says, the meek will be God in God's will. Kung tayo po ay maamo, tutulungan tayo ng mga Panginoon sa ating mga kaparaan sa buhay. Bakit na ginagawa sa ating buhay? We will have that understanding sapagkat tayo po ay makakatulong sa Kanya. The meek will be God in God's will. The meek will be His way. Kaya si Moses, kaya alam na ang mga kaparaan ng Diyos. Bakit na ginagawa ang mga bagay? Kaya ang kanya ng kaparaan dahil sa po ay maamo. Kaya po ang mga maamo ay tinuturuan ng Diyos sa kanyang mga kaparaan. The meek increase their joy in the Lord. Ang mga maamo po ay nagdadagdagan ng kagalahan ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Nasa po natin ang joy of the Lord? Hallelujah! The Bible says the meek increase their joy in the Lord. Sabi sa Isaiah 29:19, the meek shall increase their joy in the Lord. Magdadagdagan ang kanilang kagalahan sa mga maamo, magdadagdagan ang kanilang kagalahan. Sa Panginoon, gusto po natin maranasan yung kagalahan. Hallelujah! Sabi sa Biblia, ang mga maamo, yun po ang makakaranas sa kagalahan ng Panginoon. Ito po ay kagalahan po ay bunga ng paamungan. Bakit po? Dahil po ang mga maamo, dahil alam nila na ang Diyos ang gumagawa ng lahat para sa kanyang kabubuti. Sabi mo nga po, He embraces Romans 8:28. All things work together. Alam niya na lahat ng bagay na nangyayari sa kanya ay para sa kanyang kabubuti. Kaya meron sa kagalahan. Meron siyang kagalahan. At nais po natin na magkaroon ng kagalahan sa Panginoon. Hindi niya nararamdaman na siya may kontrol. Kung isang maaming tao po, hindi niya nararamdaman na ako may kontrol sa aking buhay o sa mga sitwasyon ng aking buhay. Hindi po ganoon ang maaming tao. Siya po ay kontrolado ng kanyang espiritu at ang kanyang espiritu ay kontrolado ng Diyos. Siya po ay kontrolado ng Diyos. Kung paano pang isang asa, kung isang kabayo na dinisiplina, siya po ay dati while siya po ay dati dinisiplinado, dati siya walang control, ngunit naging masunod sa Christian Bible at po sa renda. Ang isang maaming tao po ay sumusunod sa renda ng Panginoon. Amen? Sa Bit and Bridle. Ito nga, the Lord Jesus Christ the one holding the reins and the Bit and Bridle. And so, ang mga among tao, hindi na nararamdaman na siya kontrolado. Hindi naman po naman kontrolado sa sitwasyon. Paano mo ba kontrolado natin ang sitwasyon? Hindi po. At hindi po natin dapat kontrolado ang sitwasyon. Kapag meron kami sa kanya ang sitwasyon. Pero sa mga among tao po, ay ano naman yung security, hindi po siya kontrolado. Kundi ang kanyang control ay nasa Panginoon. The Lord Jesus Christ the one holding the reins. Holding the reins. Nagpesada po yung renta sa ating buhay. At kapag ito, the weak are prepared for the coming days of trouble. Hallelujah. The weak are prepared. Kung maamong inanda para sa darating ng mga araw ng magagagagan. Ngayon pala, tayo ay nagkakaroon ng mga troubles. Amen? Kaya kung tayo dito, meron tayo mga problema, meron tayo sakit, meron tayo mga problema sa relasyon, meron tayo mga kapagagagan, meron tayo mga troubles sa buhay. But the weak ay ang mga araw po inihahanda para sa darating ng mga araw na kapagagagan. Meron pa pong darating na higit na araw ng mga kapagagagan. Ito po, hindi pa po ito ang mga panahon. Meron pa po mga darating. Sabi po sa Sophronia 2:1-3, gather yourselves together, yea, gather together, formation not desired, before the decree bring forth, before the day passes itself, before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you, seek ye the Lord, all ye meek on the earth, which have wrought his judgment, seek righteousness, seek witness, it may be you shall be hid in the day of the Lord's anger. Sabihin mo natin, seek witness. Seek witness.
hanapin daw po natin ang kaawaan. It may be that we will be in the day of the Lord's anger. Hanapin ninyo ang Panginoon ng lahat ng makami sa lupa na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaawaan. Seek meekness. Hanapin na po natin ang kaawaan ay pala naliligid kayo sa kaarawan ng galing ng Panginoon. At gusto ko po tumigil ng emphasis sa yung araw na ito as we gain a mixed spirit. When we go through difficulties, we will not react to them out of our own strength or wisdom, but by the direction of God. Kapag tayo po, kapag na-work out sa buhay natin ng weakness, kapag lumalagay tayo sa mga kalalakan, sa mga trouble, sa mga kapagagalan sa buhay, tayo daw po ay hindi na-react doon sa mga gayon, kung hindi sa ating sarili kalakasan, hindi sa ating sarili, ano naman, kung sa direction ng Panginoon, kung paano po, ikaw, pagaling na iyon, that is control and discipline, kung paano po napakan ng kanyang buhay sa lamang at kumikilos tayo sa renta ng kanyang amo. Kung hindi tayo, weakness is worked out in our lives, tayo po hindi nag-react sa mga sitwasyon, out of our own, sa sarili natin kalaman, sa sarili natin karunungan. Kundi tayo ay nakakatanggap ang direction mula sa Panginoon. Paano natin mabalita sa mga certain circumstances in our lives? Sabi natin kanina, the meek will guide in God's word. The meek will fix his way. Tuturuan daw niya ang mga amo sa kahatulan. Sa panahon ng kahatulan. Sa panahon ng kahatulan, tuturuan niya ang mga amo. At hindi mo po ito ang kahatulan. The Lord is pouring his Christ to the earth. At before the second coming of Christ, that the troubles are going to increasingly will increase. Di mo ba? Bago tuloy ng Panginoon, patuloy po na nadangin, patuloy tataas ang mga troubles, ang mga kapigatihan, ang mga kapagbagan sa mundo. Iniwala po kayo doon? And before the second coming of Christ. Kung tayo po na-develop sa ating weakness, na-develop po ang kaaway sa ating buhay, during that time, the Lord will pour out His wrath. Kung panahon na yun na lubos ng Diyos ang kanyang galit sa mundo, sa pagkatalas nila ng mundo namin sa unrighteousness na dahil sa kasamaan, kapag binuhos ng Diyos ang kanyang kahatulan sa mundo ito, the meek will know how they should act. Not according to their wisdom, not according to their judgment, not according to their strength, but by the direction of God. Sino po ay igagawin ko, sino po igagawin ng Panginoon in those times. At alam natin na nararanasan na natin ang mga kabagabagan sa mundo, nararanasan na natin na pagkakapagla. Sabihin mo sa iyo, hindi po tayo makahanda kapag pagputasin natin at pag-suffer the route before the second coming of Christ. Sa tingin po ba ninyo makahanda tayo? Hindi po. Makahanda tayo kung sasabihin natin at sabi ko sa Biblia, the troubles will increase on earth. Ngunit, kapag tayo po ay na-develop sa ating weakness, at na-develop sa ating makamuhan, then the Lord will protect us. The meek shall delight themselves in the abundance of peace. Meron sila sobrang kapayapaan sa kanilang buhay. Meron sila kapayapaan sa kanilang buhay. And so, when they go through, kasi ganito, kapag dumating na, mga kabagabagan sa mundo, kapag dumating na, kapag bahay ng Panginoon, kapag sinubusan na dito sa mundo, the meek will enjoy the peace of God. Amen? The meek will enjoy the peace of God that passes all understanding. The peace that passes all understanding. Ano po ninyo ang mundo? During that time, talagang sobrang kabagabagan, nagkakaroon sila ng peace. Nagkakaroon sila ng tunay na kapayapaan. But they will not find true peace. But the meek will enjoy the peace of God. Kapag kinalaan nila ang Diyos ay kumira sa kanilang buhay, kailangan nila ang kadalahan ay kumira sa kanilang buhay sa gitna ng mga kabagabagan, sa gitna ng mga problema. So what happens in the last days, you seek in great to find peace. The meek will be enjoying this most precious of God's gifts. Sobrang mga kapayapaan, sa kapayapaan hindi ba tayo nagpapunawaan dati doon sa mga maamong. Samantala ang mundo, sila ay makakaranas ng sobrang pagkatol, sobrang galit ng Diyos. Ngunit ang mga maamo, sila ay matatago, sila ay mapaprotektahan sa times of trouble o sa mga kabagabagan. Kaya po sa araw na ito, by the grace
their weakness as an ornament of great price that is pleasing before the Lord. Nawa po, pagkilala ng Diyos. Nawa po isuot natin ng kaamuhan bilang malaki o adorno na malaki talaga na kalapit-lupot sa Panginoon. Ang kawal mahalaga sa Panginoon. Kung nais po natin na magkikalapit-lupot sa Panginoon, we want to please the Lord, what a please God, isuot po natin itong adorno ito, itong pagkabeto ito ng weakness, the weak and quiet spirit. Number two, may we allow the Lord to work and develop meekness and bring this fruit into maturity in our lives. It is a rare virtue. May we allow the Lord na nawa po, hayaan po natin Panginoon, na pagyamanin ang kaamuhan sa ating buhay, na ito po ay maging saksakulan o mature sa ating buhay. So, sabi ko mga kanina, ito po ay rare. Hindi na lamang ang hindi na lamang ang virtue of meekness is a very rare virtue. So may we cry out to God and say, Lord, by your grace, Lord, may you develop meekness in my life. Lord, I'm giving you, Lord, bigyan kita ng permission na kaya kita na kumil sa aking buhay. Hindi ako mag-depend sa aking sarili. Hindi ako mag-depend ng aking mga karapatan. Kung di Panginoon, ibibigay ko ang lahat ng bagay. Hindi ko mag-develop ang meekness sa aking buhay. And last, may we seek meekness and be prepared for the coming judgments, the difficulties in the last day. Nawa po, hanapin natin ang kaamuhan at maging tanda tayo sa mga dating na pagkakon at nahirapan sa mga ulihan. Ito po lamang ang magbibigay sa atin ng protection, ng peace, ng joy sa panahon na nagpupos ang Diyos ang kanyang galing sa mundo ito. Kasi sa umaga nito, nawa po tayo ay humingi sa Panginoon ng kanyang biyaya. All what the grace of God, na po niya sabi ko ng meekness in the word of God's grace. Ito po ay gawain ng biyaya ng God. We cannot produce meekness. Not only as we allow the Lord to work meekness in our life, but then we allow the Lord to develop meekness in our life, then we have meekness. Kaya naman sa araw na ito, as we sing this song, your grace, your grace, sabi po kaya, nawa po tayo kay Papa, nawa po sa Panginoon at umiyak po tayo sa Panginoon,